bumiyahe pa kayo from Quezon City papunta dito sa Cavite, just to share your insight and of course, inspire us. We truly appreciate you po. Maraming salamat. Kahit hindi naman tayo makarating, isa na natin lang sigurado. Dito, special na! Bakit kailangan ko galingan sa trabaho? Actually, hindi lang siya about sa trabaho. Actually, anything na ginagawa mo. Sabihin mo anything. Underline ko to, trabaho. Sa ibang lingwahe, work. Sa ibang lingwahe, work. Nagpapatalo talaga ito siya. So, bago mo galingan, i-define muna natin yung word na trabaho. So, kapag naisip niyong trabaho, anong unang pumasok sa isip mo? Sahod! Pagtrabaho is to move. Pagtsatsaga. Responsibility. Maraming gawain. Yan. Nakakapagod. Trabaho na naman. Pagod naman. Papagod na naman. Sabi sa inyo, trabaho eh. Ganito siya ha. Ang tinuturo namin sa company namin is mindsetting. Kasi, we believe na kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung tama para sa'yo. The reason kung bakit tinanong ko sa inyo, kasi kapag mali yung pagkakaintindi nyo ng word na trabaho, mali yung mai-a-apply nyo. Lahat naman talaga ng tao nagtatrabaho para sa sahod. I-breakdown natin. Okay? Number 1, sahod. Bakit ba gusto mo ng sahod? Para makabayad kay? Judith! Kaya si Judith! Judith! Ano Judith? Ito, ang tawag ko dito is deepest why. Kung bakit ka nagtatrabaho. Kapag nag-i-interview ako, sige, bakit mo kailangan ng sahod? Kasi po, ako working student. Bakit mahalaga sa'yo yung pag makatapos ka? Kasi po, gusto ko po matulungan yung parents ko. Bakit mahalaga sa'yo yung parents ko? Iiyak na yun. Pag naiintindihan mo yung dahilan kung bakit ka nagtatrabaho, agree ba kayo, nag-iiba yung kilos niyo? Isang bagsak? Since sahod naman, di ba? Ang topic natin, ang gusto kong ipaintindi sa inyo is the mindset. Okay? First is, magbigay ako ng 1 milyon sa taong may poor mindset. Anong gagawin? Car. 1 million. Sabi, meron naman. Car. Travel. iPhone 16 Pro Max, 62 terabytes. Fully paid. Ano pa? Ibig sabihin, yung 1 million after a few weeks. Ganun lang pala kabilis ubusin yun. Right? Pero magbigay ka ng 1 million doon sa taong may tamang mindset. Ano mangyayari sa 1 million? Dodoble? Pwedeng maging triple? Pwedeng mas dumami na dumami? So, mahalaga kung bakit naintindihan yung tamang mindset? Yes, yun yung tinuturo natin ngayon. At alam nyo ba that yung salary mo is one of the smallest reward na binibigay sa inyo ng trabaho nyo? So, bakit nyo kailangan galingan? Number 1 na naibibigay ng trabaho is opportunity. Sabihin nyo, opportunity. Opportunity. Ano ibig sabihin ng opportunity? Anyone? Sa akin yung opportunity sa situation or something na gawin ko sa ibang bagay. Yes! Palakpakan naman natin yung brave heart natin. Yes! Kaya, opportunity is a chance. Diba? Yung chance mo na for your next level, or sige, mas mababaw. Nung nagkaroon ka ng trabaho, nagkaroon ka ng opportunity na sumahod. Tama ba? Naalala nyo ba yung unang beses or nung wala kayong trabaho, nagpipray kayo, Lord, sana bigyan niyo po ako ng source of income. Diba? Tapos ngayon nandito na kayo, may company na nagtiwala sa inyo, itago natin sa pangalang Right Soul. Nung nandito na kayo, hindi kayo masaya. So nung wala kang pera, kailangan mo ng pera, binigyan ka ni Lord ng trabaho. So dahil binigyan ka ng trabaho, dapat ba masaya ka? Yes.
Masasaya ba sila nagtatrabaho? Nagpapak ako! Yes, alam niyo yun, yung kapag natutulungan kayo ng ibang tao, dapat masaya kayo. Halimbawa, may buhat si Juliet, buhat niya yung beat. Yung beat. Tapos may tumulong sa kanya, masaya siya kasi tumulong siya. Kung natutulungan kayo ng right soul, di ba dapat masaya kayo sa trabaho? Yan. Ibig sabihin, the company believes in you na matutulungan nyo sila. And it's a give and take. Hindi lang ikaw papasok para sa sahod mo, but papasok ka rin para tulungan yung company. So, society standard to eh. Di bali ng tamad, di naman pagod. Bigyan ko kayo ng isang example. Sa Korea, nakita ko may nag-post hiring factory worker. Alam mo yung mga dumadaan sa conveyor? Tapos aayusin mo lang, pipitik-pitikin mo lang. Ang trabaho mo is pitik-pitik. 10 hours. Yan. Ang sahod, 50,000 a month. Is it an opportunity? Yes, it's an opportunity. Malaki sahod, tama? Yes. Anong opportunity nun para sa sarili mo? After 10 years, anong kaya mong gawin? Ang galing mo naman Agree ba kayo na ang pera mabilis maubos? 50,000 a month, sabihin na natin 50,000 a month. Pag naubos yun, anong natira? Alam niyo ba, yung opportunity na binibigay na itong right soul is sobrang taas na value. Ibig sabihin, kung nandito ka sa soul trip, magaling ka. Sabihin mo, magaling ako. Sabihin mo, hindi ko nakita. Yan, magaling kayo. So minsan kasi, yung sagot ni Lord doon sa mga prayer natin is hindi katulad nung hinihingi natin. For example, Lord, gusto ko yumaman. Ini-expect mo ba na bibigyan ka ni Lord ng pera? O, sige anak, ito na. 1 million, ilan pa kailangan mo? Kulang pa yan? Hindi. Ang ibibigay sa ni Lord is opportunity. May isang tao na nagpipray, sabi niya, Lord, gusto ko ng cake. Ang binigay ni Lord sa kanya hindi cake. Binigyan siya ng itlog, ng flour. Sa amin, hari na lang yun. Sa inyo, flour. Yung mga opportunity na binigay ni Lord, you have to bake it para maging cake. And halimbawa, ang taas ng pangarap mo ngayon, yung binigay sa inyo ni Lord is the opportunity para maabot mo yung level na yon. Kasi alam nyo ba that all blessing comes with responsibility. O, gusto ko ng Lamborghini ngayon. Sige, ito Lamborghini, saan mo ipapark? Wala nga ako, Lord, lupa eh. O, di kailangan mo na magkalupa. You have to become that person na kayang i-handle yung responsibility ka. Binibigyan ka muna ni Lord ng opportunity. Kung gusto mo maging katulad ng Michael Jordan, nagpa-practice ka ba? Ibig sabihin, kung gusto mo ng ganon, kailangan ganon ka din. Kasi it's one way to pray for the blessing and it's another way to handle it. Kasi kung ngayon pa lang, yung trabaho nyo pa lang kay Soul Trip, tamad na kayo, hindi kayo masaya, paano ka bibigyan ni Lord ng mas malaking blessing? Value. Sabihin niyo lahat, value. Value. Isa pa. Value. Minsan, nagtataka tayo, bakit kasi hindi na lang ako pinanganak na mayaman? Dapat ang apelido ko C. D, E, F, G. O kaya, dapat Ayala na lang apelido ko. 'Di ba? Pero alam niyo ba, the reason kung bakit tayo pinanganak na ganito is for us to understand yung value ng anything. Kasi kung mayaman ka na, binigyan ka ng Jollibee, it's normal. Like, wala siyang value. Versus sa amin, na namumuhu kami sa basketball para may pangkain, yung Jollibee sa amin, Jollibee! Jollibee ka naman! Am I making sense? Ibig sabihin, whatever yung maa-achieve nyo, sobrang taas ng value nun kasi galing ka sa baba. Ibig sabihin, whatever you earn right now is already valuable. Right now, kailangan mong galingan sa work para maging valuable ka to handle that dream salary one day. Tama?
Sige. Ito, favorite ko itong tanong. Mahalaga ba ang ipon? Bakit walang ipon? Kasi kulang. Ulitin ko. It's not it's not what you earn. It's who you become. Ang savings ba dapat 1,000 every cut-off? Alam niyo bang pwedeng piso lang? What matter is the savings. What matter is the practice. Ano ba yung pinapractice mo? Ang art ng saving is not the amount. It's the habit. It's the practice. Yung mga araw-araw mong ginagawa. Kung ang tinitignan mong value mo ngayon is yung sahod mo lang ngayon, then you have to increase yung value by galingan sa Amen. Pangatlo is character. Sabihin nyo character. For example, pag sinabi kong taong pogi na magaling magsalita, sinong nasa isip nyo? Parang si Mix Sase, no? Si Mix Sase. Ano ba yung character na nabibuild sa inyo ng soul? Right soul. Number 1, mahalaga ba sa inyo na pumapasok kayo on time? Yes. Anong character yon? Punctuality. Disiplina. Okay? Ano ba yung, mahalaga ba sa inyo na kapag nagla-live kayo is maayos kayo, naka-makeup kayo? Mahalaga ba yon? Yes. Anong nabibuild yung character doon? Confident. Confidence. Tama? Hindi nyo alam na ang tingin nyo sahod lang, pero yung binibuild ng right soul sa inyo is yung buong character mo. Pumunta ka sa right soul para sumahod, hindi mo alam, tinuturuan ka na pala niya maging disiplinado, maging maayos sa sarili, maging punctual, magaling magsalita, kung ano man yung ibang character na ang gigigil ako eh. Tama ba? Tama ba? So, the next time na iisipin nyo na kung bakit ako nagtatrabaho is para lang sa sahod, think of a bigger reason. Kasi nga, yung fraction, ito lang yung sahod, ito lang yung reward. The rest na to is bigger than the money. Kasi ito, kapag ginastos mo to, nga na. Ito, hindi mo magagastos to. Kasi yan yung naiiwan sa iyo. Number 4 is letter F. Future. Sabihin nyo future. Future. Yes. Tinanong ko kanina, lahat tayo gustong yumaman. Sagot. Yes. Lahat ba tayo gustong yumaman? Yes. Tanong, yung ginagawa mo ba araw-araw nakakayaman? If your answer is or no, or maybe, ibig sabihin hindi mo ginagalingan. But if your answer is yes, sabihin, yaman ka. Diba? It's important kung ano yung pinapaniwalaan mo. And I just define kung ano yung trabaho. So, minsan, it's a matter of understanding. Ano ba yung naiintindihan mo doon sa ginagawa mo? Kasi kung mali yung pagkakaintindi mo, then mali din yung resulta mo. Meron akong 3 ways kung paano ko sineset yung goal ko. Ilan? But before you set that goal, i-connect nyo muna yung ginagawa nyo doon sa pangarap nyo. Kasi kung hindi kayo dinadala nung ginagawa nyo ngayon sa pangarap nyo, palitan nyo yung goal. Okay, so number 1 step, ask mo yung sarili mo, how bad you want it. Like, gusto mo ba talaga? Like, gustong mo ba talaga? Like, how bad mo siya kagusto? Kasi kung gusto mo lang siya, bukas di mo na yung gusto. Agree? May isang isang mayaman. Ito yung mayaman, ito yung mahirap. Sabi nung mahirap sa mayaman, pwede mo ba akong turuan maging mayaman? Sabi nung mayaman, sige, kita tayo sa dagat bukas. Pagpunta niya na kinabukasan, yung mayaman, nilunod niya yung mahirap. Nilunod niya. Anong ginawa nung mahirap? Tingin nyo.
pumiglas. You will do anything. Tapos yung pag-ahon niya, nagalit siya siyempre. Sabi ko, turuan mo ko yumaman, ba't pinapatay mo ko? Sabi niya, it is the same sa pagyaman. You ask yourself how bad you want it. It's like you gasping air kasi mamamatay ka na. And you know, everything you set, dapat iset nyo siya sa utak nyo na ganun sa kalaga, na parang life and death situation siya. Na kapag hindi ko nagawa, ikakamatay ko. Ganun ko siniset yung goal ko. Na kapag hindi ko nagawa yung mission ko kay confectionery, mamatay na lang ako. Ibig sabihin, I will do everything, whatever it takes para lang mangyari yun. Tatanungin ko sa inyo. Kasi I have, one of my team leader na sobrang mahal niya yung parents niya. And yung parents niya kasi nagkakaedad na. Sabi niya, gusto niya daw mabigay yung magandang buhay to sa parents niya bago kunin ni Lord. Lord, wag mo na, Lord. Tapos sabi ko, how bad you want it? Kasi you're running out of time. Ibig sabihin, dapat yung kilos mo is a life and death situation. Ibig sabihin, dapat ganun. So, minsan kasi hindi lang natin alam or minsan hinahayaan na lang natin. Kasi ako, one of my deepest why is my mom. Alam niya yan. Kasi yung nanay ko, wala na. Nasa langit na. Miss you, ma. Ma, miss kita. Nandiyan ka ba? Nag-record? Ayan. Pero it become my deepest why para ma-set ko yung pangarap ko. Kasi kailangan siyang mamatay eh. Kumbaga, sabi ko, Lord, gusto ko maging successful. Ang ginawa ni Lord, kinuha niya yung nanay ko. Lord, gusto ko maging successful, ba't kinuha mo yung nanay ko? Kailangan mo to, anak, para maging malalim yung reason mo para magawa mo yung gusto mo mangyari. And it's just me trusting the Lord na, okay, He's in control. Ang kaya ko lang gawin is yung sarili ko. Kumbaga, kailangan mong i-check yung sarili mo lagi. Na nagagawa mo ba yung sinet mong goal? Kasi kapag hindi mo nagawa yung sinet mong goal, sayang naman yung pagkamatay ng nanay ko. I mean, it's a story not parang but para i-trigger yung deepest why. May question ka ba? Akala ko nagaganito. Ikaw na lang nanay ka gusto mo. I really miss my mom. And every time na nahihirapan ako, balik lang ako dun sa reason ko kung bakit siya ginagawa. Number 1 yun. Ano number 1? Ask yourself how bad you want it. Gustong. Dapat gusto ng 100 times. Okay? Number 2 is